impormante sa Senado at sa loob ng Malacanang na hindi papadaluhin si Kumar ayon sa utos ng Marcos Bangag Jr. doon sa PDEA Leaks hearing dahil daw maraming madadamay na senador. Ito ang Wow Trending. James Kumar hindi daw dadalo sa Senate hearing dahil madami daw madadamay na mga senador. Protektado daw itong Kumar na ito ng Bangag Administration at iba pang mga basurang senador sa Pilipinas, mga politikong mukhang mabait at sa unang tingin ay kakampi ng mamamayang Pilipino, pero ang totoo ay wala silang pake sa atin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas dahil marami ang mga korap sa mga ahensya natin. Kaya kung tirahin ni Senador Jinggoy Estrada si Jonathan Morales sa Senate hearing, pang walang hiya ang birada. Hinamon din ni Maharlika si Senador Bato de la Rosa na kung gusto nitong kasuhan si Maharlika kapag hindi ito dadalo sa Senate hearing, kahit wala namang jurisdiction ang Pilipinas kay Maharlika, dapat anya na ito ang gawin ni Senador Bato kay James Kumar dahil malinaw na lumabas ang pangalan ni Kumar sa video na inilabas ng dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na gustong bilhin si Morales kapalit ng pag-atras nito sa issue ng PDEA leak sa Senado. Pinaglaruan lang ng mga kriminal ang batas sa Pilipinas kaya sila hindi takot sa gobyerno natin. Anong klaseng mga politiko ang kaibigan nitong Kumar na ito? Sila ay mga taksil sa ating bayan, mga halang ang kaluluwa. Paano aarestuhin si Kumar? Wala nang kakampi ang bayan dahil si First Lady Liza Marcos, Bongit, DOJ, Senado, House of Representative daw ay kasabwat daw di umano ng mafia sa Pilipinas. Itapon yan si Kumar sa bansa niya para doon siya magkalat ng anghit sa India. Sa gigil ng mga netizen, nagwala sila sa comment section at ito ang kanilang mga komento. Senador Bato de la Rosa, patunayan mo kung para ka sa mga Pilipino, ipaaresto mo si James Kumar at yung mga hindi aatin sa Senate hearing bukas. We support and protect ex-PDEA agent Jonathan Morales. Sama-sama tayo bukas sa Senate hearing. Marcos resign, Marcos alis dyan, Marcos drug test. Kaya pala ayaw isabatas ang death penalty ng Congress at Senado dahil marami palang kasabwat sa kanila. Senador Bato, maawa ka sa taong bayan, ilabas ang totoo. We are waiting na ilabas mo sa Senate hearing ang patas na laban. Hindi ka malalagay sa Senate if hindi ka binoto ng mga DDS. We are watching, mga DDS supporters. Nakakahiya ang bansa natin, taga-ibang bansa o ibang lahi alam kung paano gaguhin ang batas nating gobyernong ito. Pinagtatawanan lang tayo. Grabe, anong mangyayari na sa bayan ng Pilipinas? Dapat i-deport na yung James Kumar na yan. Please support Sir Jonathan Morales hanggang dulo at si Madam Maharlika. Ingat po kayo. Magkaisa tayong lahat. Lumabas na kayong lahat. BBM, resign now. Wow, grabe. Most of them are hook. Ganyan talaga kalala ang sistema natin. That's why ayaw nila at galit sila kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil hindi sila nakapagnakaw masyado during his term. Ayaw nilang ipaatin sa Senate hearing kasi mabubulgar ang mga pangalan ng mga senador at congressman na tiwali. Opinyon ko ito, kailangan na talagang magpalit ng administrasyon ngayon. Tama lang na merong nananawagan na Marcos resign at ipatawag ang Kumar na yan dahil maraming alam yan sa ating gobyerno. Hanggat si Marcos pa rin, walang matutunguhan ang ating bansa. Ahahay. Senador Bato, nakasalalay na lang sa inyo po ang kaligtasan ng taong bayan ng Pilipinas at sa susunod na henerasyon. Kawawang mga kabataan, sir, ikaw na lang. May tiwala kami. Sana damayan mo si Jonathan Morales sa katotohanan, Senador Bato, sir. Sana ikaw ang Jose Rizal in this generation for the sake of our young ones. Palangga ay hindi lang, ito sabi niya dito. Okay. Okay. Aga nga itong, Kumar, 7610 child abuse, you're right. Okay. So hanggang nga yung Kumar na ito, hindi na lang yun ang pinapasok niya. Okay? Hindi na lang yung pag-exploit, pag-exploit, pagjujugaw. Ang ginagawa, itong certain charis na to, pinapatarget na naman ngayon yung may mga negosyanteng mga magagara yung kotse. Yung mga Cadillac, yung mga high-end cars o luxury cars ni Kumar. Again, kasabwat pa rin ang NBI at ibang tiwaling mga senador at kongresista.
even during that time. My God, paano nga naman uunlad ang bayan kung mafia at sindikato ang gobyerno ninyo? So, ang ginagawa daw nitong certain Kumar na ito, mga palangga, ay pinapatarget dito sa kay Charis at sa iba pang mga nag-aak na jugaw, itong mga magagarang sasakyan at talagang ini-extort, okay? Ini-extort nitong certain Kumar at ng NBI, mga kababayan. Okay. My God, nakakapanglumo, ano? Grabe itong mga hinayupak na ito. Okay. Sabi niya dito, Miss Maharlika, milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan. Kawawa yung mga minor de edad din na papasok na ibubugaw nila, although binibigyan din naman nila ng pera at yun nga si James at ang mga tiwalis. Grabe po ang ginagawa nila noon pa hanggang ngayon. Na sindikato po yan, si Kumar, okay? Ngayon, mga kapalangga, even, sabi niya, ang Camp Crame, tiyan mo, EPD, SPD, MPD, etc. Grabe kasabwat daw ito. Imagine mo, sino na pagkakatiwalaan natin? Mga polis, NBI, ano to? EPD, SPD, CIDG. Okay? CIDG. Kasabwat, may mga kasabwat siya doon. At ayon dito sa ating informante, si Kumar daw po ang nagdala doon sa mga personalidad na certain, actually nakikita ko itong mga artista na ito na iginugaw doon sa Bicutan City Jail. Si Kumar daw po yung nag-organize nito sa artistang, i-code na lang natin. Okay, si Gigi at si JR. Okay? Ang artistang si Gigi at saka si JR. So kasabwat ito at si Kumar dito ang nagpapasok sa Bicutan City Jail, kasabwat ang mga tiwaling pulis na ipasok itong mga artistang ito. Ganyan po ang modus nila noon pa. Sindikato po yan. Pati mga kapwa niya Bombay ay binibiktima niya. Oh my God. Grabe, oh. May nabanggit pa nga dito Si James din po ay nakadikit kay First Gentleman Arroyo. At siya ang nag-set ng booking ni MT at RP. Code lang kilala niyo ba to? Ni MT at RP sa Hong Kong para kay FG. Wow. Puro korupsyon at kahayupan ang lakad niyan ni Kumar. Kidnapper, bugaw, lahat ng underground business, hawak niya. Siya ang money maker ng NBI at PNP at mga tiwali sa Kongreso at Senado. Kaya siya siguro kilala ni Senator Bato dahil ang kredibilidad niya ay mabaho pa sa bulok na isda. Well, pagkailangan patunayan ni Senator Bato sa hearing na wala siyang kinalaman dito sa illegal na activities ayon sa ating informante dito kay James Kumar na kasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. Mga jejemon po talaga yan. Nagmumukhang nagpapanggap na mukhang tupa. Pero ito po, siya ang oh my God, siya din po ang nagpagurgor kay John Hera. Yun na nga yung sinabi ko sa kanya. Ito allegedly, hindi ito galing sa statement ko. Binabasa ko lang yung impormasyon na nakarating sa atin nitong certain Kumar. Ikaw ngayon, VACC, evangelista, boy evangelista. Ayon sa informante dito, allegedly, ang nagpatsugi ng iyong anak ay ang ginawa mong VACC secretary. At siya din daw ang nagpatsugi kay John Hera. Dahil sa drugs, yan ang dapat iniimbestigahan at makulong nang matapos na ang sindikato sa loob ngayon na nakadikit kay Lisa Araneta Marcos. At drug money ang ibinibigay sa kanila noong kampanya mula sa iba't ibang drug lord at mga sindikato. Yan po ang gawain ni Kumar, kaya nakakalungkot ang ating bayan na mismo ang presidente, ang first lady, ang kasabwat nitong mekos-mekos na ito. Ngayon, dun sa article, okay, na binasa ni Jojo de Guzman, TV Connect, okay, yung sinend din sa akin. Di ba? October 2016 na nagkaroon ng warrant of arrest dito kay
Majender Kumar na ito based dun sa article na binasa niya. Okay, James or Johnny. Wala siya, sabi dito sa article na ito, talagang siya ay sangkot at notorious sa Indian community. 'Di ba? Kasama ni Kumar itong si Jujhar Singh, Paramjit Singh, Bhupinder Singh at mismong ina niya. Okay? Mismong nanay niya, si Balbir Kaur. Okay? May warrant, sabi dito, ang warrant ay para sa krimen ng forcibly abduction with chukchak ng isang Filipina at maaaring ituring daw ito na talagang notorious sa Indian community at talagang mayroon silang binuo na Indian criminal organization na nag-ooperate sa Metro Manila at kasabwat nga ang NBI, PNP, ang mga sindikato, ang gobyerno natin. Oh my God. Ngayon, mga palangga, ang kanyang, hindi ko nababasahin itong ano na to, no? Itong buong article na to, mahaba. Pero alam nyo na yung gist ng article na ito. Sangkot siya na sa extortion, sa drug trafficking, pati murder. So, ito 2016. Okay? Itong binabasang article na ito, sangkot siya sa extortion, drug trafficking, pati murder, pati kidnapping. Kaya no wonder, nakasama itong pangalan ni Kumar doon sa UN na final na case ni distressed mother, okay, na ang mastermind naman si Lisa para i-extract o nadukot o nakidnap ang mga minor de edad pabalik ng Pilipinas. So the fact na ang article na ito is 2016 at si Kumar ay sangkot sa kidnapping, sa extortion. 'Di ba? Pag sinabi mong extortion, okay? At pag sinabing kidnapping, so may connect kung bakit itong si Francis Lloyd Chua, okay? At itong si Kumar at saka si Lisa, mayroon silang common denominator. Kasama sila dun sa kaso sa UN. Kasi nga, extraction kidnapping, the fact na merong article in 2016 at merong informante na nag-send sa atin na ito pala ang ginagawa ni Kumar, you connect the dots. At ayon sa ating informante sa Senado at sa loob ng Malacanang na hindi papadaluhin si Kumar ayon sa utos ng Marcos Bangag Jr. doon sa PDEA Leaks hearing dahil daw maraming madadamay na senador. Kaya ba gano'n na lang tirahin ni Jinggoy si PDEA Leaks, not PDEA Leaks, I wish hindi ako baka gano'n, nakatulog naman ako, si Morales, kasi baka kasabwat si Jinggoy, si Bong Revilla, si Escudero, si Grace Poe, lahat sila. Itong article na to is 2016, mga palangga. So sabi sa article nung January 7, ay nasangkot nga din si Kumar dito, okay? Kasama ang mga pulis ng QCPD sa kasong kidnap slay. Okay? Na dahilan ng pagkategi ni Ferdinand Retard. Ayon nga sa balita na si Kumar mismo daw ang target ng kidnapping. Pero ang totoo, sabi nito, ayon sa mga akusado, si G-Sing, ang mga report daw ay gawa-gawa lamang. Pero ito ay paghihiganti ni Kumar para sa pag-akusa sa kanya sa extortion, bribery scheme ng mga opisyal na batas, Okay. Ngayon, mga palangga, sabi ito sa article, itong pinost ko sa Buljakan, no, sa Facebook natin, itong si Gemma Sumido, noong November 14, ay sumulat na ito, okay, sa tanggapan ni Noynoy Aquino. Ayan, no, nakalagay na, yun yung pinost ko nga. Ito, sa tanggapan ni Noynoy Aquino, Vice President Binay, Senador si Trillanes, Aquilino Pimentel, pati si Miriam Defensor na nabagit ang pangalan, Grace Poe, dating PNP Chief na si Purisima. Okay, tignan natin. Mga kababayan. Etong si Gemma Sumido, Buljakan. Ano ang sabi ni Gemma Sumido dito? Chinek natin 2015 ba? Yung kanyang post. Pero wala na. Hindi ko alam kung buhay pa siya
O baka tinigi na. I hope si Gemma Sumido ay lumabas. Kasi, ito. Ito yung Gemma Sumido. Mga kababayan. Ay, wala. Okay. Ito yung article, di ba, ni Gemma. Ayan, pinakita na yata. Ayan yung article niya, bata-bata pa si Kumar dyan. So, itong article niya, ay itong Facebook post nito, okay, ng Gemma Sumido Singh. Okay, magkahiwala ito. Diba? Nagbasa tayo ng article, nagbasa tayo ng ating informante, and now, itong September 6, 2015, itong si Gemma Sumido, ay meron nga siyang open letter para kay Noy Noy. Okay, sabi niya, Dear Mr. President, it is outrageous, Mr. Manjinder James Kumar, an Indian alien in my country, against whom Bureau of Immigration Commissioner Sigfred B. Mison in resolution number huwag natin basahin mga resolution number, irrelevant naman, di rin naman natin maano yan. Okay, ang importante sumulat siya. Okay, dated September 11, 2014, ordered immediate arrest and deportation. Kumar's visa under RA 7916, okay, card number, canceled, blacklisted, and bar him from re-entering the Philippines because Kumar poses a risk to public interest and for committing an anti-Filipino acts by uttering the words. Ito daw sabi sa kanya, sabi niya, hindi mo ba kilala kung sino ako dito? Boss ako. Ikaw, sabi niya, Jutang Jinina ka, Pilipina ka lang. Wala kang pera, ako mayaman. Gusto mo trabaho ka sa akin bilang katulong? Kasi kayong mga Pilipino, katulong lang ang alam ninyong trabaho. See? Ito daw po ay statement nitong Kumar. Ganito tayo babuyin, pero ang mga sindikato sa gobyerno, ang mga kongresista at mga senado at no less than the bangag president ay pinoprotektahan itong certain Kumar na ito na ayaw pa daluhin sa Senado. Imagine mo, binabalahura tayo noon pa, merong isang Pilipina na nagreklamo, na sumulat sa lahat ng sangay ng gobyerno, pero walang aksyon. Hindi na active yung kanyang Facebook. I don't know if she is still alive or not. Sana may mga kamag-anak siya na mag-email sa atin. I hope po, si Gemma Sumido, kung kayo ay buhay pa, o may kilala kayong kamag-anak, please email po sa ating Marlica Network at Proton Mail. Okay? Diyan po kayo mag-email sa akin. Alright? Ngayon, mga kababayan, grabe, kakagalit itong mga hayop na ito. Okay. Tanggalin na natin pala yan. Okay? Screenshot nyo na lang. Okay. So, ngayon, ito. Sabi pa daw niya, sabi dito sa report, okay, sabi niya sa Facebook post, surprisingly, the said deportation orders against Kumar were canceled by the Bureau of Immigration. Okay, Commissioner, after 3 months later, my reconsideration appeal against cancellation orders deliberately kept pending by Bureau of Immigration. Nabayaran na ng immigration kasi kasabwat nga niya, NBI lahat, halos senador, kongreso, talagang malupit, talagang ang gobyerno nyo ay sindikato, mafia talaga, even before pa. Sabi na dito, Kumar is also an ex-convict who served jail at the San Fernando City Jail, Pampanga, or illegal recruitment and estafa, case number lodged before RTC, 3rd Judicial Region. Alam mo, dapat ito talagang paimbestigan. Kung may matino tayo, I hope, Senator Bato, nakararinig mo naman kami, nakikita mo itong mga article na ito, nandiyan naman sa social media, pinost ko yan, may kaso, extortion, lahat na, pero bakit pagala-gala sa Pilipinas? At nakadikit pa kay Marcos Jr. Wala kayong gagawin? Ay, Jutang Jinina, bayan, kailangan nyo nang mag-speak up. Lumabas kayo sa kalsada. Bumunta kayo bukas sa Senado at ipakita nyo ang suporta kay Agent Morales. Dahil itong taong si Kumar, ayon nga sa ating informante, ay hindi dadalo dahil marami daw madadamay na senador at congressman kung ano ang itatanong sa kanya. See, protektado nila itong Indian National. Wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa future ng kabataan. Dahil sila mismo, si Marcos Jr., si Lisa ay kasabwat ito. Dahil magaling sa extortion, bribery, kidnapping. Saan kayo pupulutin, Pilipino? Hindi pa kayo gising?
Religious group, AFP-PNP, hindi pa kayo gising na itong Kumar na ito, nag-uhumiyaw sa social media, na halos lahat ng politiko may picture siya. Ano ang negosyo nila? Madali lang susugin to kung gagawin nyo ang inyong trabaho. Imbestigahan lahat, lifestyle check, lahat ng negosyo niya. Sindikato ba ang negosyo niya? Ano extortion? Itong extortion, bribery, lahat. Yung CCTV na pinakita ni Mr. Morales, na nabanggit ang pangalan niya, nabanggit ni Lisa Marcos, wala ba kayong gagawin, taong bayan? Wala ba kayong gagawin? Tangina, wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Pang sarili lang? Nag-uhumiyaw na. Gusto nyo talagang ang Pilipinas ay namugaran na nga ng mafia at sindikato. Dahil lahat daw ng mga politiko nito ay dinidikitan, magbibigay ng mga campaign money na ito ay drug money, extortion money, kidnapping money. Mismo ang sarili niyang mga kababayan, mga palangga, mga Indian national ay may report tayo dito na kinokolektahan niya ng tig 10,000 pesos. Forced, di ba? Parang kotong, extortion. My God. Sabi dito ng sulat niya, it is double standard and gimmick by the BI to issue themselves deportation orders and then mysteriously revert it after 3 months. In fact, no one believes that no money, changed hands in canceling the deportation orders against Kumar in the issuance of this permanent residency. Chain, pagkapalit ng pera, okay. Please dig deeper to check the real background of Kumar. 2015 pa lang mayroon ng kababayan natin, mayroon ng Pilipinang nagmamakaawa. I-check ang background ni Kumar before giving him any credits. He can be described with one word, sociopath, who is at his best to pretend this guy's full pretend in order to satisfy his lust for power and greed through superficial charm, manipulation, intimidation, and violence. This is the paradigm of endemic corruption that powerful aliens like James Kumar are well protected despite of their criminal background, including, ano sabi niya dito, through their brazen style to attain their purposes. Labo ng mata ko. Oh my God. Sabi niya, sabi niya, Philippine government miserably failed to stop his criminal acts. This was 2015. I humbly and earnestly pray that Kumar be deported and declared persona non grata, immediately more power, very may address siya, Very respectfully yours, Gemma Sumido Singh. Sinabi pa niya yung address niya. My God, Block 1, Lot 7, taga Silang Cavite. My God, baka buhay pa kaya ito si Gemma Sumigo. I hope, may kamag-anak siya na magsalita. So, ganun pa man, yung sinulat sa atin na itong certain Kumar nakasabwat, itong si Mekos nakasabwat ni Lisa. Mga palangga. Okay? At kasabwat. Tingnan natin to. Napanood nyo na ba yung Ayaw. Okay, papatasan akong video pero ayaw niya dito. Anyway, so susunod na lang na vlog. Okay. Mga kababayan, tiyan ko muna kung may message ang Senado sa atin. Okay? Dapat i-contempt itong Kumar na ito. Hindi lang i-contempt. Imbestigahan, ikulong, panagutin sa kanyang mga kasalanan. Ano to? Okay. Iba pala to. Okay. Okay. Sabi sa akin, ma'am. Sana si J.M. Morales ay mag-request ng kanyang mga security. Bibigyan naman siya, di ba, ng Senate, ng OSA? Okay? Ngayon, ito, panawagan natin kay Senator Bato. Ito, may nag-text na naman sa akin. Senator Bato, ipakita mo yung tapang mo dito. Gusto mo mahalin ka namin?
Alam ko, inaano ka rin. Maraming sasabi baka na, well, you are already compromised. These senators are compromised para sa kanilang vested interest. Ang sabi mo, Senator Bato nga, di ba, pag hindi ako pumunta, ako ay ipapa-aresto mo. Remember that? During the first hearing? Nung nagalit ka dahil tinag kita. O, Marlica, ganyan. Pag hindi ka pumunta doon, papa-aresto niyo ako, di ba? Kahit wala kayong jurisdiction sa akin, papa-aresto niyo ako. Eto si Kumar. Gamitin mo yung sinabi mo sa akin, Senator Bato, na kapag hindi pumunta sa Senado, sa Senate hearing, ipapa-aresto mo. Yun ba ang statement mo sa akin noon na kapag hindi ako pumunta ng physically sa Senado ay ipapa-aresto mo para hindi ka pagtawanan ng mga may alam sa batas. Ipa-aresto mo si Kumar. At hindi lang dapat nagtatapos ang pag-aresto sa kanya. Isama mo si Lisa, paimbestigahan ninyo. Pero sino mag-iimbestiga? Walang nang kakampi ang bayan. Dahil ang DOJ kasabwat. Diba? Lahat hawak ng bangag ang ating ahensya ng gobyerno. Sino ang aasahan natin? Kayo, bayan. Ipakita nyo, bahain nyo ang suporta. Diyan sa Senado bukas. Then, magsimba kayo. Humingi kayo ng milagro sa Diyos. Punta kayo sa EDSA Shrine o sa CBCP o kung saan mang simbahan sa